Hello, magandang umaga. Happy Sunday po sa ating lahat. At malamig na umaga po. Medyo makulimlim po dito sa amin ngayon. At umaambon-ambon. So malamig. So ngayon po ay bibisita muna tayo. Pasyal tayo sa ating palayan. Ito po yung aking sabog tanim. Bali 10 days na po yung aking sabog tanim na palay. So ito po yung variety po na ito ay 216 tsaka 506 po. Bali sa 2.5 hectares po natin dito ay 10 sako. Talagang pinakakapalan ko na kasi napakaraming ipon po. O halos panay ang bantay po natin dito. So ginagamitan na po natin ng yung buga, paputok para pangbukaw po sa maya. Tsaka gumagamit din po tayo ng ayan yung hila-hila doon. Meron pong nakakabit na lata po doon sa dulo. At pag hinila po natin, tumutunog yun. Umalis po yung mga maya. Pero talagang napakakulit. O panay ang bantay po natin. So pero sa ngayon po ay nasabi natin nakasurvive na kasi medyo malalaki na po sila. Ang hirap lang talaga pag yung bagong sabog tanim talaga. Ayan. Pero pa kahit ganito na, minsan pinuputol pa nila po ito. Pero sa ngayon parang wala naman. So, meron pa nga doon sa kabila na nahuli. Ayan doon sa kabila. Sa katabi ko po doon sa kabila, meron pang nahuling sabog tanim doon. Yun, panay bantay talaga. Sa atin medyo mahaba-haba na. So medyo okay na po ito. Ayan. Medyo maganda po yung sabog tanim natin. Hindi katulad ng first cropping, talagang talo po tayo. Marami pong gastos nun, daming hulip. Pero ngayon parang konti lang po yung sira. At pinaayos mo natin yung mga pilapil at yung mga kanal doon para sa tubig, para hindi masira po yung ating mga pananim. So kailangan po talaga talagang asikasuhin po talaga ng maganda para maayos, kasi nung ilang cropping din po halos napabayaan po yung aking palay, kaya lagi po tayong talo. So sa ngayon po ay talagang tinutukan ko na para makabawi dahil maganda po yung presyo ng palay ngayon. Sana magtuloy-tuloy na po yung pagmahal ng palay para makabawi po tayo. So update lang po muna. So bali sa mga 15 days mag-aabuno na po ako dito. At hindi pa po tayo nakapag-spray ng herbicide po dito. Sa Marao, bali 10 days po or 12 days. Tsaka po ako mag-spray ng herbicide kapag medyo maganda po yung panahon. Kasi sayang naman kapag umulan, wala naman po epekto yung herbicide. Napakamahal ng herbicide ngayon. At napakamahal din po ng labor kapag nagpa-spray po tayo. Ngayon dito yung labor po sa amin dito, kapag nagpahulip ka or kahit anong trabaho dito ay nasa 400 na po. So napakamahal na. Yung sa iba nga yata 500 na eh. So kung okay lang sana kung laging mahal yung palay, makakabawi tayo. Pero pag mura, talagang talo po sa labor pa lang. So talagang pagsabog tanim tsambakan lang po ito na pag wala masyadong sira maganda. Kasi pag maraming sira, talagang papahulip ka wala, talo ka sa gastos pa lang. So sana tuloy-tuloy na po yung paganda ng ng aking tanim na palay. At sa ngayon ay hindi pa po tayo nakapagtanim ng gulay doon. So dito na lang po muna ako sa aking palay. Baka mga next week pa kapag na talagang natapos na po ito, nabunuhan na at makakapag-spray na po tayo ng mga insecticide. Pero sa ngayon hindi pa. So dito na lang po muna tayo sa aking palayan. At doon sa kabila po, malapit na pong mag 1 month doon. So awa ng Diyos ay medyo maganda din po ngayon. Hindi katulad ng first cropping, wala po akong nakuha doon. Naubos din po ng maya. So sana ngayon po ay makabawi na po dahil marami na pong gastos.
Halos wala na po tayong budget. So, ang hirap, parang hindi ka makagalaw pag wala ka ng pera. So sana makabawi. So sa lahat pala po ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sana tuloy-tuloy po kayong sumuporta po sa akin channel. At shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. So hanggang sa muli po, happy farming and God bless po sa ating lahat.